Welcome po sa ating morning habit, kape at kwento. Kamusta na po? Dalangin nasa maayos at ligtas kayo sa oras na ito. Pinagpalang araw para sa ating lahat. We're on second episode part 2. No? Ang didiscuss natin or ang topic natin for today, saan ba nagmula ang kasalanan at sino ang pinagmulan ng kasalanan? Bago yan, mag-refresh muna tayo sa nakaraan nating topic sa part 1. Bakit ang tao'y nalilihis ng landas o nakagagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos? Gusto niya ba ito? Or may nagtulak lang sa kanya? Ang sagot po, dahil ang kasalanan ay pumasok sa laman ng tao. So, naging makalaman ng tao, nakagagawa na siya ng di mainam sa harapan ng Diyos, no? Ito po ay ang pagsuway ni Adan at Eva sa hardin ng Eden. Kaya kung magpapatuloy ang kasalanan sa buhay ng isang tao, siya po ay mamamatay. Mamamatay espiritual, mamamatay pisikal. Kailangan natin na ihingi ng tawad ang mga kasalanang iyon sa harapan ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay, upang sumigla ang ating buhay, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mabago ang pagtanaw ng ating kaisipan, mabago ang kondisyon ng ating puso. Balik po tayo sa ating topic. Saan po ba nagsimula ang kasalanan? At sino ang pinagmulan ng kasalanan? Pero bago yan, samahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Heavenly God, our Father, the Creator of everything, ang mga bagay na nakikita at di nakikita lampas ng aming mata at ng aming kaisipan. Ikaw ang may likha ng lahat ng ito. Sabi mo sa Juan 1:3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus at walang hindi nilikha sa pamamagitan niya. Oh God, your awesome and wonders of your deeds. We believe in you and we trust in you. In Jesus' mighty name. Amen. Okay, balik muli tayo sa topic. Sino ang pinagmulan ng kasalanan? Yan. Si Lucifer. Napakaganda ng title ni Lucifer. Sa sinasabi ng Bible, tala sa umaga, anak ng bukang liwayway. Bakit ba siya nagkasala? Si Lucifer ay isang anghel. Nabibilang siya sa cherubim, anointed guard or tagapagbantay. No? Cherubim and seraphim is a higher level of angelic being, supreme, powerful dahil sa katangian, natatanging katangiang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. No, mataas ang antas ng level ng kanilang pagiging anghel. Dito nabibilang si Lucifer. Malapit siya sa trono ng Diyos at naglilingkod siya sa Panginoong Diyos. Meaning, nakikita ni Lucifer ang glory ng Lord. Bakit pa pumasok ang kasalanan sa puso ni Lucifer? Tingnan natin dito. Bakit nga ba siya nagkasala? Gusto niyang ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Sabi sa Isaiah 14:14. No? Naisip ni Lucifer yun? Tanong, ano ang katayuan o kinalalagyan ni Lucifer bago siya mahulog sa kasalanan? Sabi sa Ezekiel 28:12, basa tayo ng Bible. Sabi dito, ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman. Ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin. Sardio, topasyo at diamanteng nagniningning. Berilo, onise at haspeng walang kahambing. Sapiro, emeralda at karbungko. Ginto ang iyong enggasto at ang pang-ukit dito ay hinanda na noong una pa. Nang isilang ka sa mundo, kerubin ang itinalaga sa iyo. Na magbabantay, nasa ituktok ka ng aking banal na bundok, ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang, wala kang kapintasan mula pa ng ika'y isilang, hanggang sa naisipan mong mamuhay sa kasamaan. Ganda! Ang ganda ng mga katangian ni Lucifer, no?
Meaning, no? Meaning, larawan ka ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ganda mo'y walang kapintasan, wala siyang kasalanan simula ng kanyang pagsilang. Sealed with perfection and beauty. Ando doon ang lahat sa kanya, no? Wala nang masasabing pangit, no? Perfect sa isang madaling salita, no? Nasa kanya na ang pribilehiyo at posisyon na ipinagkaloob sa kanya. Pero bakit nga ba siya nagkasala, no? Tingnan natin sa Ezekiel 17, sabi niya. Ito. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Naku, naging arugante si Lucifer. Nagkaroon siya ng pride sa sarili niya, no? Siguro tingin siya ng tingin, ganda ko, lakas ko, no? Talino ko. Minsan sa tao, hazard yung ugali na yan, no? Yung mga matataas, ang mga katangian, napapahamak. Bakit? Hindi nila kayang i-handle eh. Hindi nila kayang i-handle yung ganun. No? Kaya napapahamak sila. Saan sila napupunta? No, napapariwara. No? Marami tayong na experience na ganyan. Hindi na lingid sa ating kaalaman ang mga bagay na yan. Isa-isahin natin ang kasalanan at naging kasamaan ng puso ni Lucifer. Sabi sa Isaiah 14:13. No? Naglagay ako ng mga tanda para mas mabilis nating mahanap. Para hindi tayo mag-waste ng time. Sabi dito sa 14:13, palagi mong sinasabi sa iyong sarili, aakit ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, itatayo ko ang aking luklukan, uupo ako sa ibabaw ng bundok sa hilaga, sa dakong pulungan ng mga Diyos. No? Aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Anong nangyari sa'yo? Ano't nahulog ka sa Sheol? Ano't nalibing ka sa kalalimang walang hanggan? Tayo bilang tao, ang ganda na ng katayuan ni Lucifer, no? Nakikita niya ang glory ng Lord, ang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit kaya siya naghangad pa ng mas marami? O mas gusto niyang pantayan ng Panginoon? No? Naging arugante ang kanyang puso, nagkaroon siya ng paghahangad na gusto niyang pantayan ng Diyos. Paano niya mapapantayan ng Diyos? Isa lang ang Diyos. Anghel lang siya at nilikha lang siya ng Diyos. No? Tayo rin po, bilang tao, ingatan natin ang tatlong ito. Ang ating mata, ang ating isip, at ang ating puso. Ito ang pinagdadaanan ng kasalanan. No? Pag masyado na natin nakikita ang ating sarili, wow, perfect na ako. Ang ganda ko, ang kinis ko, ang lakas ko, ang talino ko. No? Pumapasok sa isip, bumababa sa puso, inaakto. Nakakalungkot pag hindi natin kayang i-handle ang mga bagay na yan. Kaya kinakailangan natin magpasakop sa Diyos. Kaya kinakailangan natin kilanlanin ng Panginoon. No? Para ang puso natin, ang isip natin, bumababa, no? Nagpapasakop tayo, nagiging humble tayo. Alalahanin natin na siya lang ang Diyos at siya lang ang nagbibigay ng mga pribilehiyo at authority sa buhay natin. Kung saan man po kayo nabibilang, saan man sangay ng gobyerno, kumpanya, o anuman po ang napaglalagyan sa inyo. No? Ingatan niyo po yung posisyon at pribilehiyong ibinibigay. Lalo na sa church, no? Naglilingkod tayo sa pinakamataas na hari ng hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kikita ng Diyos ang puso natin, ang isip natin kung tama. No? Kaya, mag-iiwan po ako ng verses for today at atin pagmuni-munihin ang mga bagay na yon, no? Sa Proverbs or Kawikaan 3:5-8,
Sabi dito, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sanggunian sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos. Lumayo sa kalikuan. Sa gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Ganda, no? Yung pagtitiwala sa Panginoon, ito ang pahayag eh. Yung pagpapasakop sa Panginoon, ito na nandito rin eh, no? Huwag tayong manangan sa sarili nating kaalaman, matakot tayo sa Diyos. Sala ay iwasan, no? Yung pagtitiwala sa Panginoon, no? Ng buong puso at lubusan. Kikita ka ng Panginoon. Kung ikaw ay isang tagapaglingkod ng Panginoon, lagi mong i-check ang motibo ng puso mo. Ganon din ang isip mo. No? Kaya kinakailangan natin everyday communication, daily communication sa Lord. Sa panalangin, no? Sa mga petisyon, no? Kung ang mga panalangin na yan ay hindi pa dumarating, just wait. Just wait. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. No? Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Kung ikay ay anak na ng Diyos, hindi niya matitiis na biguin or patagalin ang mga panalangin na sinasambit mo sa kanyang harapan araw at gabi. Siya ay Diyos na makatuwiran at anak kanya. No? Doon naman po sa hindi pa nakakilala sa Panginoon ay I encourage you na lumapit kayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba, no? Alisin natin yung mga kasalanan, yung mga pagmamataas sa harapan ng Panginoon kasi doon siya nalulungkot at kumbaga nais man niya sagutin ang ating mga panalangin, napipigilan siya dahil may hadlang. At ano ang hadlang na yon? Kasalanan. Alisin po natin sa ating puso ang kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoon upang mabago ang ating pamumuhay, upang magkaroon tayo ng pag-asa, upang mapabuti tayo. Nasa kamay ng Diyos ang lahat ng pagpapala, no? Sumunod lang tayo. Hindi madali ang sinasabi ng Panginoon, no? Ang tao nagiging arrogante, lumalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero lagi mong tinitignan, may Panginoon. Ayoko ng ganitong buhay, Lord. Nasasawa na ako sa ganitong buhay. Baguhin mo ko. Doon magsisimula na ang puso natin ay bumaba sa Panginoon. Pag bumaba ang puso natin sa harapan ng Diyos, kita niyo. Nagpapasakop tayo. Sabi nga sa James, no? Pasakop tayo sa Panginoon. No? Layuan natin ang kasalanan, no? At ang kasalanan na yan ay mawawala sa buhay natin. Salamat po sa inyong pagsama sa susunod na muli. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Stay blessed. Shalom.